Eisegesis, yung misconception about dun sa sinasabi sa Zechariah chapter 4, verse 6 to 7, ito yung grace to it. Okay, aral tayo. Focus tayo sa pag-aaral. Sabi dito, no, isa pang halimbawa ng eisegesis ay yung paggamit ng talatang Zechariah chapter 4 verse 7 kung saan sinasabi, He shall bring forth the capstone with shouts, grace to it. May mga nagtuturo na kapag may problema ka sa buhay, sakit, kahirapan o pagsubok, kailangan mong sumigaw o magdeklara ng grace to it. Sinabi nila na ito raw ay paraan para harapin ang mga bundok ng problema ng buhay. Tingnan nyo pero kapag tinignan mo yung konteksto exegesis Zechariah chapter 4, makikita na ito ay isang prophetic vision tungkol kay Zerubbabel at sa muling pagtayo ng templo sa Jerusalem pagkatapos ng Babylonian exile. Ang bundok sa talata ay tumutukoy sa mga hadlang sa pagtayo ng templo. At ang grace to it ay sigaw ng kagalakan. Natuwa sila pagkatapos ng templo. Hindi isang spiritual na formula na dapat gamitin ng lahat ng believer sa bawat problema. Kaya sila sumigaw ng grace to it kasi tagumpay yung pagtayo ng templo. Natuwa sila. Yun ang purpose ng grace to it. Okay? Tignan nyo kapag ginamit ang talatang ito bilang universal declaration laban sa sakit, kahirapan o anumang problema sa buhay, lumalabas na inilalagay natin sa teksto ang kahulugang wala naman doon. Yan ang halimbawa ng eisegesis. Okay? Ikaw yung nagbibigay ng meaning sa verse na yon, hindi naman yun ang sinasabi. Ang sabi, kailangan mo magsalita ng grace to it para malampasan mo yung mga problema sa buhay. Pero hindi naman yun sinasabi ng teksto. Una, tanungin natin, sino ba kausap? Hudyo. Anong panahon ito? Namatay na ba si Kristo nito? Wala pa. Wala pang testator. Kaya pahirapan ng biyaya. Ang biyaya ngayon madali, binigay na. Noon, pahirapan ng biyaya. It takes effort. It takes trust sa panahon na ito ng Old Testament. Kaya sila nagsisigaw ng grace to it. Tsaka pangatlo, yung grace to it nila, sila ay natuwa. Natuwa lang talaga sila. Okay? Sigaw yun ng tagumpay. Okay. Ang talata ay ginagamit kung saan, He shall bring forth the capstone, sabi ron. Shout grace to it. Pero kapag binasa mo yung buong teksto, ang talatang ito ay prophetic vision. Para kay Zerubbabel, tungkol sa muling pagtayo ng templo, matapos ang Babylonian. So yung bundok na talata dyan, tumutukoy sa may hadlang sa templo ho kasi mga kapatid. Pangalawa, ang grace to it po ay hindi po utos sa lahat ng believers. Wala pong ganun. Zechariah chapter 4, hindi sinasabi ng Diyos sa lahat ng tao kapag may problema kayo, sumigaw kayo ng grace to it. Wala pong sinasabing ganun. Ang sinasabi doon ay vision tungkol sa capstone ng templo ng Zerubbabel. Ang shout of grace ay pagdiriwang pagkatapos ng proyekto. Hindi to instruction para gamitin bilang spiritual weapon laban sa sakit, kahirapan o problema. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Kapag ginawa itong universal formula, kagaya ng sinabi kanina, nagiging eisegesis. Okay. Pangalawa, hindi ang deklarasyon ang naglalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, malinaw yung sinasabi ng Diyos kasi, not by might, not by power, but the Spirit. Basahin nga natin, Tinan nyo yun, Tinan nyo yung context, guys, Tinan nyo yung context, Verse by verse tayo, Walang dito. Talagang verse by verse. Salita ng Diyos talaga ang iilantad natin. Tinan nyo, Zechariah. Basahin natin ang context. Nagbalik ang anghel ng kausap ko at ako'y kanyang ginising na para bang may natutulog. Sino nagsasalita rito? Sa Zechariah. Ano sabi ng anghel sa kanya? Tinanong niya sa akin, ano ang nakikita mo? Isang ilawang ginto po ang may lalagyan ng langis ay tataas ang 7 ilawan. Bawat isa ay may 7 lalagyang mitya. Okay, merong apocalyptic literature na binabanggit. Okay. May simbolo. Verse 4, sa magkabila nito may puno ng olibo. Sagot ko naman sa kanya. Tinanong ng anghel, ano po ang kahulugan nito, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo ba alam? Patanong na sagot. Sinabi na sa akin ng anghel ang pinapasabi ni Yahweh kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na
makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan daw ng lakas. Not by might, o sa sariling kapangyarihan, not by power, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, but the Spirit, says the Lord. Malinaw pa lang na hindi daw sa ating mga pananalita, sa lakas natin. Ang linaw eh. Di ba yun ang context? So, tingnan natin yung context. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord, and Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but my spirit saith the Lord. Okay. Yun yung verse. So, malinaw dito na ang konteksto na wala sa ating kakayanan ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabing hindi sa atin, hindi sa ating lakas. Kasama dito yung pananalita natin, walang galing sa atin. Okay? Kaya pagdating ng verse 6 na, maging ang pinakahuling hadlang ay makikita ninyong maalis. Muli mong itatayo ang templo at habang nilalagay mong kahuli-huli ang bato at magbubunyi. Magbubunyi pala, hindi pala ito deklarasyon, magbubunyi ang mga tao sa kanilang sasabihing napakaganda. Pangit ang translation ng Tagalog talaga. Tingnan natin sa ibang verb. Ayun, biyaya sa kanya. Ibig sabihin, ang pagsigaw ng grace to it, ang purpose pala nun is nagtagumpay ka na. Saan? Sa templo ni Zerubbabel. Ang tanong, si Zerubbabel ka ba? Hudyo ka ba? Wala ka naman templong tinatayo eh. Bakit mo gagamitin tong verse na to? Hindi ko maintindihan yung logic mga kapatid. Bakit nilere-relate to sa isang Christian? Hindi naman yun ang sinasabi eh. Tsaka mga kapatid din nyo, no? Ang grace sa Bible ay hindi po formula, kundi biyaya ng Diyos. Sa buong New Testament, ang grace ay biyaya ng Diyos, pabor ng Diyos, gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ito magic words na kailangan mong ulit-ulitin para mangyari yung himala. Inuulit ko mga kapatid, ang grace sa Bible ay hindi formula, kundi biyaya ng Diyos nga eh. Sa buong New Testament, ang grace ay biyaya ng Diyos, pabor ng Diyos, gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ito magic words na kailangan mong ulit-ulitin para mangyari ang himala. Halimbawa, Ephesians 2:8-9, by grace you have been saved through faith, di ba? Ang grace ay binigay ng Diyos, hindi ina-activate sa deklarasyon ng tao. Ang grace po ay bigay, hindi po yan na na-activate kapag nagsasalita ka. Isa pa, no, ang tunay na response sa problema ayon sa Bible ay hindi po yung pagsalita po ng grace to it. Sa Biblia, kung titingnan mo, ayon sa Filipos chapter 4 verse 6, kailangan mong manalangin. Yun. Magtiwala sa Diyos. Generally, sinabi sa Proverbs po yun na ang pagtitiwala kay Yahweh ay mas malinaw kaysa magtiwala ka sa sarili mong karunungan. Katangian po ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. At sinabi rin sa Hebreo 4:16, ito yung paraan pag may mga problema ka, hindi yung grace to it eh. Yun no? Hebreo pala. Bagong tipan tayo mga kapatid, mag-quote, wag sa lumang tipan, hindi naman atin yun, hindi tayo kausap dun eh. Tsaka pangatlo, out of context pa nga eh. Sabi dito, kaya't lumapit tayo na may katapangan sa trono ng biyaya. Ayan no? Upang tayo tumanggap ng awa. Ayan yung dapat mong gawin. Makakatagpo ka ng biyaya na makakatulong sa panahon ng iyong pangangailangan. Ayan no? Yan po ang sa atin. Hindi grace to it. Kundi, lumapit tayo sa katapangan sa trono ng biyaya, puno ng biyaya ang Panginoon. Manalangin tayo. Simple. Hindi magic word. Hindi installation ang sa pamamagitan ng mga code, walang code name. Kundi lumapit ka sa Diyos. Mingi ka ng biyaya. At saka yung trono daw niya ay puno ng biyaya. Yan po ang totoong sinasabi ng gospel of grace. Yan po ang tunay na gospel mga kapatid. Itong katuroan na to. Sa biyaya tayo lalapit, hindi sa ating mga gawa. Hindi naman sinabi ng mga apostol eh. Na kapag may problema kayo, sumigaw kayo ng grace to it. Hindi naman yun ang sinasabi ng mga apostol, walang ganun. Ang kanilang focus ay pananampalataya sa Diyos, hindi deklarasyon ng formula. Hindi doon.
So, ano ang point ko rito mga kapatid? Ang biyaya ng Diyos ay hindi ina-activate sa ating sigaw. Ang biyaya ng Diyos ay pinapakita na sa krus ng Kalbaryo, nasa krus na po ng Kalbaryo po yun. Tinapos na. Sinigaw na ni Kristo sa krus yun. Na sinabi niyang, tetelestai, tapos na, finish na.